Sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang saklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong iyon. May gatas ka pa sa labi." Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at matubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol, at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David, sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito't nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipaglulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak, at patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang,
Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratan niya roon ng isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag na Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman nito ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin po at pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama na ho ang pagbati sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Patuloy po kayong ingatan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa atin hong unang pagbasa ay napakinggan ho natin ang kwento ni David at Goliath. At ito po ang nais kong pagnilayan sa umagang ito, na marahil ay pamilyar ho kayo sa kwentong ito. Pag sinabi naman ho natin Goliath ay napakalaki. Sinabing David ay napakaliit. At sa istorya, alam ho natin si David ay nanalo. Bagamat siya ho ay maliit lamang. Kaya't una hong pagninilay sa atin hong unang pagbasa ay ito, do not underestimate anyone, including yourself. Sa madalit sabi,
Huwag kang manghamak ng ibang tao. Huwag kang mangmaliit ng kapwa mo. 3 beses yung minaliit si David. Una ho, yung kanyang kapatid na si Eliab. Anong sabi ni Eliab? Oh, bakit ka naririto? Sa halip na ikaw ay nagpapastol ng mga tupa, doon ka na lamang. Huwag ka nang sumali dito. Ikalawa, ay si Saul. Ano sabi niya kay David? May gatas ka pa sa labi. Bata ka pa. Hindi mo kakayanin si Goliath. At ikatlo, si Goliath. Siguro nang makita si David, siya ho'y pinagtawanan lamang. Nako, paano mananalo ang kamunsing-munsing na ito? Kaliit-liit na ito. Minaliit si David. Pero ang kwento ay nabago sapagkat kahit maliit si David, siya ho ay nanalo. Wag ho tayong mamaliit ng ating kapwa. Wag ho tayong manghusga kung anong kakayanan sa tingin natin ay nako, ay wala namang pinag-aralan yan. Nako, kayang-kaya natin yan. At yan, marahil, ang pananaw, halitigit yung mga lalaban sa politika, na underestimate ang kalaban. Nako, kayang-kaya natin yan. Aba, wag pa kasi sigurado. Do not underestimate anyone, including yourself. At huwag mo rin namang mamaliitin ang iyong sarili. Ay maliit ka na nga. Mamaliitin mo pa ang iyong sarili. Naku, hindi ko naman narikaya. Naku, ay anong magagawa ko? Tularan ho natin si David. Ikalawa, bakit ho nagtagumpay si David? Sapagkat he remained humble. Ang sabi ni David, tatalunin ko si Goliath na ito, hindi sa pamamagitan ng aking galing, hindi sa pamamagitan ng aking lakas, hindi sa pamamagitan ng aking talino, kung hindi tatalunin ko si Goliath sa tulong ng Panginoon. Kaya siya ho ay nanalo. Remain humble. Ay minsan, dahil nakapag-aral, dahil mayroong pera, dahil maraming koneksyon, yumayabang na. Ay mayroon nga hong isang kwento, may isa hong bakasyonista, siya ho ay namasyal at pumunta ho siya sa isang magandang beach at saka ho'y sumakay ng bangka, nagpahati doon sa bangkero at ang sabi doon sa bangkero, Manong, ay ano hubang natapos ninyo? Ay grade 6 lamang. Nako, ay kalayo pala sa pinag-aralan ko. Ay ako'y may MA na, may PhD pa. Ay magkano sinusweldo mo sa buong maghapon? Ay depende ho. Minsan ho'y 100 lang, minsan ho ay wala, sapagkat wala naman hong naarkila sa amin. Ay nako, ay kakaunti pa lang yung sweldo ko, ikukumpara mo sa akin. Ay ganun na nga po. Ay maya-maya, nung sila ay nasa kalagitnaan na ng dagat, ay biglang lumakas ang alon. Ay sabi kasi noong babae, nako, di kalahati pala ng buhay mo ay hindi mo na-enjoy sapagkat yan lamang ang narating mo sa buhay. Ay ngayon nga ay ang bangka ay nagpagiwang-hiwa, nagpauga-uga. At ang sabi, ay kayo ho ba'y marunong maglangoy? Ay ang sabi ng babae, nako, ay hindi naman ako marunong maglangoy. Ay siya, kung kalahati ng buhay ko ay nawala, ang inyo naman ay buong buhay ay mawawala. Remain humble.
Ikatlo ho, yung ating pagninilayan sa buhay ni David ay use what you have. Ano bang meron ka? Ano bang meron si David? Narinig ho natin yung 5 bato lamang at yung isling. Parang imposible namang matalo ni David ito. Abay si Goliath, siya ay may mga gamit na kasangkapan sa kanyang sarili na panlaban talaga at pangsuporta, proteksyon sa kanyang sarili. Ano magagawa ng isling na ito? Ano magagawa ng bato na ito? Pero siya ay nagtagumpay. Ganun din tayo sa ating buhay. Para magtagumpay tayo sa ating buhay, use what you have. Ano bang meron ka ngayon? Gamitin mo yan. It's either minimal lamang yung resources. It's either na hindi ka naman gano'n nakapagtapos ng pag-aaral. Kung ikaw naman ay may diskarte, kung ikaw naman may lakas ng loob, magtatagumpay ka sa iyong buhay. At alam mo ninyo, marami tayong Goliath sa ating buhay na dapat natin paglabanan. Marahil ang Goliath ito yung laki-laki. Laki-laki ng takot natin. Laki-laki ng ating problema. Paano ko ito mapapaglabanan? Paano ito mapapagtagumpayan? Tularan ho natin si David. Do not underestimate anyone, including yourself. Remain humble and use what you have. Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayo makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hinihingi natin ang biyaya at pagbabasbas na ito. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang simbahan, naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang mga namatay at yaong nagluluksa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Mapagmahal na Diyos, inaangkin po namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos. Malubog ka sa libutan sa iyong kagandahan, loob na ating mahihalay. Mula sa mga po natin nakapay nito maraming pagkain nagbibigay ng buhay. Kapuri-puri ka, Diyos. Malubog ka sa libutan sa iyong kagandahan, loob na ating mahihalay. Mula
mula sa katas ng hus pagawa alak nito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ay pagkalamong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ngayon pong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabaklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert, na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawa no po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabereng marinay na ng Diyos, ni Poong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman po namin
ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming kasalanan para na mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyariya mo kami sa lahat. Hinihiling po namin kami at diya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag po aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, sinagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat na makinanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso, niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo.
huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsala mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklorin, ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na makitaglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami. Tapat namin pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, mawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birheng Maria, tala sa umaga, noon pa man ay tinangi ka, ang iyong liwanag ang akdang lulupi, kay Satanas ako'y iniligtas. Iyong tunghan aming nananambitan, at ang lupang iyong pinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y iginagalang naming
kasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birheng Maria, kami tulungan. Iyong tunghan, kaming nananambitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong na iyong pananalig at pagtitiwala sa makamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawa namin na sinumang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag mo sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katuwarungan ang mga sa kanila'y nangaapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming sinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong pagmamalasakit na pangalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling namin pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin na sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling namin pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi namin pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan
tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming buhuwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalo magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi namin sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-aalab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng limit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasan kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay na pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkamuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami.
Tahimik nating idalangin ang ating sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin kami, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos, marap sa nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Birheng mahal, Birheng mahal, ang nasa ko'y di na isang kayamanan at tuwang napaparamo. Birheng mahal, Birheng mahal, ang samukoy ito. Si Jesus na kalong mo sa bisig, bigaya ng buhay ko. Birheng mahal, Birheng mahal, dagat itong buhay. Ang iyong anak ay itanglaw at nang di maligaw at Birheng mahal, Birheng mahal, ang nais ko'y ito. Sa hantungan nitong paglalakbay, si Jesus ay makamtan. Pasasalamat, Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinilugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mo pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunubena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kami sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya na walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa ka banal-banalan tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mo ninggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit, lalo na
Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.